Mr. Silent Channel. Kabanata 186 hanggang 170. Boyfriend. 0186. Ngumiti si Yefan. Balak pa sana niyang hanapin ang pinanggalingan ng usapin, ngunit nagpadala pa siya ng ilan sa pintuan. Ang mga taong ito ay dapat na ang mga nangolekta ng mga utang. Hoy, Kuya Xiaolong, tingnan mo ang batang ito, hindi ka ba natatakot? Nakangiti pa rin siya sa atin, tinuro ng gangster si Yefan at masayang sinabi. Si Xiaolong, na may hawak na sigarilyo, ay ngumisi. Hoy, anak, paano ka, kilala mo ba itong babaeng nagngangalang Feng? Oh, hindi mo ba narinig na tinanong ka ni Kuya Xiaolong? Natatawa ka pa ba? Tinatawanan mo ba? Naghahanap ng away. Nakita ng isang gangster na hindi umimik si Yefan, at agad na sumipa patungo sa binti ni Yefan. Sinong mag-aakala na naitulak na ito ni Yefan gamit ang isang kamay, at nagkataong itinulak ang bastard pababa ng hagdan, gamulong si Deng Deng Deng, at halos patay na tumama sa dingding. Damo. Ginawa ni Xiaolong. Hindi niya pinansin nang makita niyang natamba ang kanyang nakababatang kapatid, at agad na sumigaw, bugbugin mo siya. Ngunit bago pa sila umahan upang talunin si Yefan, gumalaw na si Yefan. Hinawakan niya ang isa pang gangster sa tabi niya, inihagis ito sa hagdan, at ang isa ay gamulong pababa ng hagdan. Paatros ng sipa, sinipa na lang niya ang isang gangster sa likod niya at tumama sa pader. Matapos harapin ang tatlong maliliit na hooligan, hinawakan ni Yefan si Xiaolong sa kwelyo at itinaas siya. Big. Kuya. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nalaman ni Xiaolong na hindi tama ang sitwasyon, at nasa ilalim siya ng mga kamay ni Yefan, tulad ng maliliit na manok, paano siya makakalaban? Malamig na sinabi ni Yefan, ang pangalan mo ay Xiaolong, tama ba? Tinatanong kita, kung ano ang nangyari dito, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw, kung bakit may utang si Feng Yueying, at sino ka? Sinabi ni Xiaolong na may mapait na mukha, Kuya, huminahon ka lang, nangungulekta lang kami ng utang para kay Master Fan, at hindi namin alam kung ano ang nangyari sa pamilyang ito. Kami lang ang may pananagutan sa trabaho, at hiniling sa amin ni Master Fan na mag-block dito at humanap ng tulong. May mga kontak ang babaeng ito, para tanungin ko siya kung nasaan, ngunit hindi namin alam ang mga detalye. Sino si Master Fan? Hindi pa nakarinig si Yefan ng ganoong tao sa Huahay. Nilunok ni Xiaolong ang kanyang laway at pagkatapos ay maingat na sinabi, Fan Qiao, kami ay mula sa Taicheng, ang pinuno ng dragon. Kami ay nanggaling sa Dongsheng. Naisip ito ni Yefan, ito ay ang bayan ni Feng Yueying, ngunit ito ay may kaugnayan sa koneksyon. Nasaan si Fan Qiao rin? Tanong ulit ni Yefan. Sinabi ni Xiaolong, hindi dumating si Master Fan. Mayroon siyang daan-daang kapatid. Pinapante niya lang tayo dito para maningil ng utang. Sinabi ni Yefan, hindi mo pa nahahanap si Feng Yueying. Hindi. Kuya, ikaw lang ang pumunta sa pinto. May mga mata kami pero hindi kilala ang mga bayani, kaya hayaan mo na kami. Sabi ni Xiaolong na may malungkot na mukha. Pagkatapos mag-isip sandali, binitawan ni Yefan si Xiaolong at sinabing, sabihin mo sa akin ang numero ng telepono ni Fan Qiao. Natigilan si Xiaolong, Master, paano magkakaroon ng numero ng telepono ni Master Fan ang isang tao sa aking antas? Kung gayon, dapat mong kontakin ang taong nasa itaas mo, at pagkatapos ay sabihin kay Fan Qiao na mayroong isang lalaki na nagngangalang Yefan, ibigay ito sa kanya. Pag-isipan mo ito sa isang araw, itigil ito kaagad, mangolekta ng mga utang, huwag mo nang uulitin ang ganitong bagay, o ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan nito. Sinabi ni Yefan, na binanggit ang serye ng kanyang mga numero ng mobile phone, ito ang aking numero ng telepono, ano ang problema? Halika sa akin. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni Yefan ang natigil ang tingin ni Xiaolong at dir-diretsyong naglakad papunta sa elevator. Alam niya na ang paghahanap kay Feng Yueying ang pangalawa, at ang pangunahing susi ay ang dalhin ng spearhead mula kay Feng Yueying sa kanyang sarili. Sa kasong ito, hindi bababa sa ang babae ay hindi nasa panganib. Sa sandaling umalis si Yefan, si Xiaolong at ang dalawang gising pa rin ay mukhang hindi mapalagay. Kapatid na Xiaolong, napakayabang ng lalaking iyon. Napakalakas ba ng lahat ng tao sa Huahay? Pakakawalan mo ba siya, maglakas loob na hamanin si Master Fan? Hindi niya alam na si Master Fan ang nasa likod ng Qingyang Club, kung hindi ay natakot siyang umihi. Nag-isip sandali si Xiaolong at marahas na sinabi. Huwag kang mag-alala, iulat mo muna ang usapin, kung ang batang ito ay pinatay ni Master Fan, trabaho niya iyon. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang tumawag si Xiaolong. Sa kabilang banda, nagmamadaling pumunta si Yefan sa Jingxiu apartment sakay ng subway. Wala nang ibang matitirhan si Feng Yueying, at kapag pumunta siya sa hotel, irerehistro niya ang kanyang ID card, na magpapakita sa kanyang kinaroroonan. Sa makatuwid, ang paninirahan sa apartment ng Jingxiu na may mahigpit na pangangasiwa ay ang pinakaligtas na paraan upang makatakas. Nang dumating si Yefan sa Jingxiu apartment, kumatok siya sa pinto ni Feng Yueying.
Maya-maya, may boses ng babae mula sa loob, na may kaunting pangamba at pag-aalinlangan, sino? Ito ba? Nagpakawala ng mahabang hininga si Ye Fan at sinabing, ako, Yingying. Bumukas ang pinto, at tumayo si Feng Yueying sa loob na may haggard na mukha. Nakasuot siya ng light yellow na round neck striped top at ripped jeans. Casual ang suot niya, para siyang pamayat ng gusto. Naawa ako sa kanya. Ye Fan, ikaw, bakit ka nandito? Ang mga mata ni Feng Yueying ay hindi nang ahas na harapin ang lalaki. Walang ekspresyon si Ye Fan, walang sabi-sabi, umakyat siya at niyakap ang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Feng Yueying, at pagkatapos maghintay ng 3 segundo, agad na namula ang kanyang mga mata, nanginginig, at sinabi niyang nabulunan, ikaw. Ayaw mong gawin ito, umalis ka na lang. Hinawakan ni Ye Fan ang mabangong balikat ng babae gamit ang 2 kamay at tinitigan siya ng diretsyo, na may bakas ng galit, sa tingin mo ba ay wala kang magagawa kung ikaw mismo ang magtatago at umiwas sa akin? Mag-apply para sa paglipat sa ibang bansa. Sa tingin mo makakalabas ka ng bansa ng ganito? Pag ginawa mo ulit yung katangahan, maniwala ka o hindi, sasampalin kita. Sabi ni Ye Fan, bahagyang humigpit ang kanyang kamay, at naging seryoso ang kanyang mga mata. Lalong naagrabyado si Feng Yueying sa pagiging mabisyo ng isang lalaki, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit uminit ang kanyang puso. Ako, hindi ko talaga mapigilan. Nabulunan si Feng Yueying, ang aking ama ay pinigil nila, ang aking ina ay patuloy na umiiyak, hindi ako makapaglabas ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na babae na mukhang medyo matanda na ang lumabas at nagtanong sa mahinang boses, Yueying, sino ang nandito? Napagtanto ni Ye Fan na hindi niya pinansin ang ibang tao sa silid. Dapat ay ang ina ni Feng Yueying, si Ma Liying. Binitawan niya si Feng Yueying at nagmamadaling nagpakilala, Tita, Ye Fan ang pangalan ko, at boyfriend ako ni Yingying. Agad na namula si Feng Yueying nang marinig niya ito, at sabik na gustong magpaliwanag, no. No, Ye Fan is not. Bago pa maipaliwanag ng malinaw ni Feng Yueying, si Ye Fan ay naglakad na ng mag-isa sa babae. Ngumiti at sinabing, Tita, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Itinatago ito ni Yingying sa akin, at gusto kong gawin ang aking bahagi. Kamakailan lamang ay hinugasan ni Ma Liying ang kanyang mukha ng luha, kaya ang kanyang mga mata ay namula at namamaga. Nakatitig siya kay Ye Fan at pagkatapos ay sa kanyang anak na babae. Natarante siya at hindi mo ari kung bakit biglang nagka-boyfriend ang kanyang anak. Binata, boyfriend ka ba talaga ni Yueying? Tanong ni Ma Liying. Tumango si Ye Fan, totoo, at auntie, huwag kang mag-alala, iyong mga gangster na dumating para maningil ng utang ay itinaboy ko, at hindi kanila guguluhin pansamantala. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mas nagulat sina Ma Liying at Feng Yueying, ngunit sa parehong oras, sila ay nag-aalala at nababalisa. Ye Fan, may problema ka. Sabik na sabik si Feng Yueying na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit napaka-impulsive ng lalaking ito? Kabanata 0187 Magkita muli. 0187. Nagkibit-balikat si Ye Fan, alam ko, ang isang lalaking nagngangalang Fan Qiao ay isang lokal na ahas sa iyong bayan. Sa palagay ko hindi ito isang malaking problema. Alam mo ba ang background ni Fan Qiao? Tanong ni Feng Yueying. Umiling si Ye Fan, sa katunayan ay wala siyang pakialam. Sinabi ni Feng Yueying na may bakas ng takot sa kanyang mukha, ang kanyang backstage ay ang Qingyang Society of Eastern Province, na isa sa 5 underground na pamilya sa Xia Kingdom. Nabalitaan ko na si Fan Qiao mismo ang young master ng Dongfang family at malapit na kasama ni Dongfang Ming. Kaya naman binigyan ko siya ng kontrol sa buong underground market sa Taichung. Ang pamilyang Dongfang ay sinasabing ang pinakamabangis at masupol na pamilya sa 5 underground na pamilya. Sa mahabang kasaysayan, isa pa rin itong pamilyang nasa ilalim ng lupa. Oh, tumango si Ye Fan at sinabi, anyway, nakipagkulitan ako sa pamilya Shangguan noon, at hindi mahalaga kung maraming pamilyang Dongfang. Ikaw, paano mo iniisip? Kami rin ang nag-asikaso sa mga gawain ng pamilyang Shangguan. Hindi mapapanagot ang Shangguanling, ngunit kung tutusin, may utang kami sa pagkakataong ito. Ano ang magagawa natin ngayon? Tinalo mo ang mga tao ni Fan Qiao, tiyak na hindi siya susuko ngayon. Nag-aalala si Feng Yueying, kung matalo mo siya napakalakas, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay may suporta ng pamilya Dongfang. Natawa si Ye Fan, hiniling ko na ang grupong iyon ng mga tao na tumawag at sabihin kay Fan Qiao, at hayaan siyang gumawa ng desisyon sa loob ng isang araw, kung tumanggi siyang magkompromiso, haharapin ko siya. Deal with him. How to deal with it? Nagtaka si Feng Yueying. Hindi gaanong nagpaliwanag si Ye Fan, nilingon niya si Ma Liying at sinabing, Tita, huwag kang mag-alala, magiging maayos sa akin si Tito, at ginagarantiyahan kung ligtas ang iyong pamilya. Gayunpaman, gusto ko pa ring malaman ang sanhi at epekto ng nangyari. Bagamat lubhang hindi mapalagay si Ma Liying, wala na siyang mapupuntahan ngayon.
Biglang tumakbo palabas ang isang lalaki at sinabing kaya niyang lutisin ang problema para sa kanya. Siyempre, handa siyang subukan at piniling magtiwala kay Yefan. Hoy, binata, nakakahiya talagang sabihin ito. Ito ay dahil ang aking asawa ay hindi gumawa ng mabuti sa kanyang sarili. Sa mga pahayag ni Maling, napagtanto ni Yefan ang dahilan. Lumabas na pagkatapos na maging vegetative person ang kanilang anak na si Feng Xiaohui, nagsimulang uminom at magsugal si Feng Yuansayong, ama ni Feng Nanataman, para ilabas ang kanyang emosyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga bisyong ito ay naging mas matindi, at nagsimula silang humiram ng pera sa lahat ng dako. Nang maglaon, matapos ma-target ng mga loan shark, nahulog sila sa bitag ng mga loan shark. Si Feng Yuansayong ay hindi maaaring kumita ng malaki sa kanyang sarili, at si Maling ay isang may bahay, ngunit siya at ang kanyang anak na si Feng Yueying ay may alitan sa mga gawain ni Feng Xiaohui at walang komunikasyon. Nais ni Feng Yuansayong na humiram ng pera upang sumugal ng ilang beses at labanan ng isang turnaround, ngunit sino ang magnanais na maipit sa putikan? Hindi alam, parami ng parami ang utang, mula sa daan-daang libo hanggang mahigit 800,000. Oy, naaresto ang asawa ko noong nakaraang linggo, at hindi ako nang ahas na umuwi, hiniling nila sa akin na mangolekta ng pera. Iniwasan ako ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Sino ang dapat kong gawin? Humiram ng pera sa. Talagang ikinukumpara sa kanya ang matandang mag-asawa, ganito lahat, at sinasaktan nila siya, sabi ni Maling, hindi napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Niyakap ni Feng Yueying ang kanyang ina at sinabing, plano kong ibenta ang bahay sa Crescent Bay sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ipagpalit ang pera para sa aking ama, at pagkatapos ay ililipat ako sa ibang bansa. Kung gayon, ang sahod ay 2 beses na mas mataas kaysa ngayon, at ang aking mga magulang ay masisiyahan din ako sa aking pagtanda. Napakunot ang noo ni Yefan nang marinig niya ito, nag-apply ka para mag-abroad para sa bagay na ito. Mahina na tumango si Feng Yueying, well, anyway. I'm alone, it doesn't matter. Nagalit si Yefan at may gustong sabihin sa isang babae, ngunit nang maisip niya ito, nagbago talaga siya mula sa isang pekeng mag-asawa tungo sa isang tunay na kasal kay Su Qingzhou, at hindi siya kwalipikadong sabihin na hindi si Feng Yueying. Hindi niya alam kung ano ang pagkakakilanlan niya, ayaw lang niyang idamay ang sarili sa ganitong bagay. Sa madaling salita, kung si Feng Yueying ay ganoong uri ng walang pusong babae, maaaring matagal na niya itong hinanap, o maaaring kinausap niya si Su Qingzhou. Pagkatapos ng lahat, ang 800,000 yuan ay isang patak sa balde para kay Su Qingzhou. Gaano man siya umasa sa kanyang damdamin sa paglipas ng mga taon, pati na sa paghiram, maibibigay niya ito ng walang bayad. Gusto lang niyang tahimik na harapin ang kalagayan ng isang pamilya ng mag-isa. Ang kanyang tiyaga at kabaitan ay dapat hanggan. Saglit na nag-isip si Yefan at sinabing, nakuha ko na ang usapin, at ngayon ang pangalan ko ay pumasok sa pandinig ng Fan Qiao na iyon, kung maniniwala ka sa akin, gawin mo ang sinasabi ko, gayon paman. Hindi kita hahayaang mag-isa sa ibang bansa. Namumula ang mga mata ni Feng Yueying, at naaawa si Chu Chu kay Yefan, ikaw. Ano ang gusto mo? Walang pakialam si Yefan, hindi siya mapakali at kumuha ng sigarilyo para sindihan ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos huminga, sinabi niya, hintayin mong tawagan ako ni Fan Qiao. Kung pakakawalan niya ang kanyang tiyuhin, ayos lang. Kung ayaw niyang paalisin siya, maaari kitang samahan sa Taichung upang iligtas siya. Kung gusto niya ng pera, bigyan siya ng pera, at ang iba ay nasa kanya na. Ikaw, pupunta ka sa Taichung. Masyadong delikado, mixed society ang mga taong iyon. Nag-aalalang sabi ni Maling. Alam ko, hindi mo kailangang mag-alala. Si Yefan ay hindi gustong magpaliwanag ng labis. Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono at sinabing, may gagawin ako sa gabi, Yingying, auntie, huwag kang mag-alala, makinig ka sa akin, walang magiging problema. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yefan at naunang umalis sa apartment. Alam niya na kung hindi mareresolba ang usaping ito, magiging mahirap para sa kanila ni Feng Yueying na pag-usapan ang bagay sa pagitan nila. Dahil pupunta siya sa party, umuwi muna si Yefan at nagpalit ng suit, pagkatapos ay sumakay ng taxi at dumating sa Huahai High School. Dahil si Ning Zimo ay guest performer, maaga siyang dumaan, habang si Yefan ay nagplanong sumama kay Du Yuner. Naglalakad papasok sa campus ng high school, gusto pa rin ni Yefan si Mumumo, malamang na hindi pa nakakatapos ng pag-aaral ang babaeng ito. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng babaeng ito kapag pumapasok siya sa paaralan. Tinatayang nakatulog siya o naglalaro sa kanyang mobile phone. Gayunpaman, walang oras si Yefan para makita siya, kaya nagtanong siya sa isang gwardya at pumunta hanggang sa gusali ng opisina ng guro. Nahanap ko ang malaking opisina kung saan naroon si Du Yuner, at papasok na sana ako, biglang may lalaking naglakad papunta sa akin. Sa marangal na anyo, maayos na nakasuklay sa isang tabi ang kanyang buhok, nakasuot siya ng maselang Armani suit at zegna na pantalon. Kasabay nito, ang lalaki ay may hawak na isang bouquet ng matingkad na pulang rosa sa kanyang mga kamay. Iyon lang, ang susi ay ang lalaking ito, alam pa ni Yefan. Song Xinghe.
Nagkataon lang, nagkita tayong muli, nakangiting bati ni Ye Fan. Ikaw Fan. Sumimangot si Song Xinghe, bakit ka pumunta dito? Tulad ng may sasabihin pa sana si Ye Fan, tumakbo palabas mula sa loob ang dalisay at magandang Duyuner, nakasuot ng puting sando, maong na may hip wrap, at nakapusod. Kahit nakabaliktad ang mukha, hindi pa rin niya maalis sa isip ang matangkad at balingkinitan ng dalaga at ang maselang at magandang mukha nito. Bilang isang guro, si Duyuner ay mas matatag sa paaralan, na nagdaragdag ng kaunting intelektual na kagandahan. Kuya Ye Fan, napaaga ka dito. Nakita ng babae ang figure ni Ye Fan, kaya lumabas siya para batiin siya, ibinaba ang hangin sa kanyang guro, at masayang ngumiti. Kaagad, napansin din ng batang babae na si Song Xinghe, na may hawak na bouquet, ay nagsabi ng hindi inaasahan, Brother Song, bakit ka nandito? Chapter 0188 Hindi ko ba ito magagawa? 0188 Hindi na pinansin ni Song Xinghe si Ye Fan, ngumiti ng magalang, at ipinadala ang rosas sa babae. Yuner, alam kong gusto mo si Meng Qiuyo, isang batang manunulat. Ngayon ay dumalo siya sa aming Huahai Art Charity Gala. Gusto kitang isama para dumalo. Si Song Xinghe, tulad ng isang prinsipe, ay bahagyang yumuko na may kaakit-akit ng ngiti. Si Duyuner ay tumingin sa mga bulaklak ng may pagtataka, at pagkatapos na may pag-aalinlangan na tumingin kay Ye Fan, muli niya itong pinag-isipan, at bilang kagandahang loob, kinuha pa rin niya ang mga bulaklak. Salamat, pero Kuya Song, paano mo nalaman na gusto ko si Meng Qiuyo? Labis na naguguluhan si Duyuner, hindi niya ito binanggit kay Song Xinghe. Bahagyang ngumiti si Song Xinghe, narinig ko rin mula sa mga tao sa orphanage. Oh! Hindi na ito inisip ni Duyuner, at medyo nahihiyang sinabi, Brother Song, masyado kang gumagastos ng ganito. Sa katunayan, alam kong darating si Meng Qiuyo. Napagkasunduan ko na si Brother Ye Fan, at sasama tayo. Alam mo ba? Kasama mo ba si Ye Fan? Labis na nagulat si Song Xinghe at nagtaka, maaaring hindi sinabi ni Liu Shuangshuang sa babae ang tungkol kay Ye Fan. Napasimangot si Song Xinghe nang makita niya ang titig at ekspresyon ni Duyuner ngayon, at malamig na tumingin kay Ye Fan. Ngunit ito ay isang kisap mata lamang, di nagtagal ay sinabi niya sa batang babae na may malumanay na ekspresyon, Yuner, narito ako upang kunin ka at pumili ng isang panggabing damit na magkasama, gusto kitang maging kasintahan ngayong gabi, ang ganitong uri ng ang party ay hindi naiiba sa isang ordinaryong charity party, at ang damit ay napaka-elegante. Ah! Ganyan ka ba talaga kapartikular? Natigilan si Duyuner sa gulat. Yuner, tinakot mo ba? Hindi ka pa nakikilahok dito noon, kaya maaaring hindi ka masyadong malinaw. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, paumanhin na sabi ni Song Xinghe. Ngunit tumanggi pa rin si Duyuner at sinabing, pero Brother Song, nakuha talaga namin ang liham ng imbitasyon, kaya dapat na kaming pumasok, para hindi ka na mag-alala tungkol dito. Nanlamig ang mukha ni Song Xinghe nang marinig niya ito, at tumingin siya kay Ye Fan at sinabing, ang invitation letter na nakuha mo. May naramdaman na si Ye Fan, at mapait na ngumiti sa kanyang puso. Alam niyang interesado si Song Xinghe kay Duyuner. Nahulaan niya na ginawa ni Song Xinghe ang nangyari kay Liu Shuangshuang, dahil kakaunti ang nakakaalam tungkol sa kanya sa club. Malinaw, itinuring siya ni Song Xinghe bilang isang karibal sa pag-ibig, na talagang masama, pagkatapos ng lahat, kasama rin siya ng orphanage sa simula. Kung ito ay normal, si Ye Fan ay maaaring magkaroon ng kagandahan ng isang may sapat na gulang batay sa pagmamahal na alam niya noon. Ngunit kung gagawin niya iyon, ano ang iisipin ni Duyuner? Hindi ba't ang ibig niyang sabihin ay wala siyang pakialam sa nararamdaman niya? Pagkatapos ng lahat, tinanggihan ni Duyuner si Song Xinghe, isang mayaman at guwapong lalaki, para sa kanya. Bukod dito, mula sa pagganap ni Song Xinghe ngayon, hindi siya isang magandang kapareha, at malamang na hindi magiging masaya si Duyuner sa kanya. Xinghe, pasensya na, kailangan muna namin, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nakaramdam ng galit si Song Xinghe sa kanyang puso, sa pilitang pinigilan ito, at sinabi sa babae, Yuner, hindi mo ba talaga iniisip iyon? Sumama ka sa akin, maaari akong magpakita sa iyo ng maraming magagaling na tao. Mabilis na umiling si Duyuner, isa lang akong ordinaryong babaeng guro, at hindi ko kailangan makipagkilala sa kahit na sinong malalaking tao, kapatid na Song, hindi ko na kailangan, salamat. Same time na sinabi ni Song Xinghe na may mapagmahal na mukha, Yuner, bakit hindi mo maintindihan ang puso ko? Sana ay makita mo ang aking tagumpay. Kahit sinong tinatawag na malaking tao ay hindi kasing halaga sa akin gaya mo. Si Duyuner ay mukhang nahihiya at nahihiya, Brother Song. Bakit mo ito sinasabi ng biglaan? Hindi ko kaya. Napagtanto ni Song Xinghe na medyo nababalisa siya, at natakot siyang mairita ng sobra ang babae, kaya umatras siya ng 2 hakbang at sinabing, kung ganoon mauna na ako, huwag kang magalit, hindi ako mali siya. Well, pilit na ngumiti si Duyuner. Bahagyang tumingin si Song Xinghe kay Ye Fan, kailangan mong bigyang pansin at ihatid si Yuner ng ligtas. Si Ye Fan ay hindi masyadong nag-aalala sa kanya,
at mahinang sinabi, si Yuner ay parang mga kamag-anak ko lang, syempre aalagaan ko siya ng mabuti. Ang mga mata ni Song Xinghe ay kumikislap, nagpakita ng kakaibang madilim na sipon, at tumalikod ng walang sabi-sabi. Sumimangot si Ye Fan. Ilang sandali lang, napansin niya talaga na nagpakita si Song Xinghe ng kakaibang aura. Ngunit, ito ay nawala kaagad. Pagtingin sa likod ni Song Xinghe, hindi niya ito napansin. Espesyal. Naghihinala ka ba? Hindi naiintindihan. Naguguluhan si Ye Fan. Brother Ye Fan, hinintay ni Du Yuner si Song Xinghe na umalis, at agad na sinabing kinakabahan, wala akong kinalaman kay Brother Song, huwag kang magkamali. Bumalik sa katinuan si Ye Fan, nakinig sa mga salita ng babae, at nakangiting sinabi, wala akong naintindihan. Tiningnan ni Du Yuner ang rosa sa kanyang kamay, binigyan niya ako ng mga bulaklak, nakakahiya kung hindi ko ito kunin, ngunit hindi ko talaga gusto ang mga ito. Kung ibibigay mo ito sa iyo, kunin mo lang, gusto ka niya at hinahabol ka niya, dapat masaya ka. Ipinapakita nito na kaakit-akit ka, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang makitang si Ye Fan ay tila hindi galit, si Du Yuner ay parehong nabuhayan ng loob at nabigo. Pagkatapos ay mag-iimpake ako, kamustahin ang direktor ng grado, at pagkatapos ay pupunta tayo. Pagkatapos magsalita ni Du Yuner, tumakbo siya pabalik sa opisina at inayos ang kanyang mga gamit. Tungkol naman sa bangkos ng mga rosas, direkta niyang ibinigay ito sa isang mahusay na gurong nasa katanghaliang gulang, at hiniling sa iba na bawiin ito bilang isang display. Sa huling bahagi ng tag-araw at unang bahagi ng taglagas, tama ang temperatura sa gabi, at ang simoy ng hangin ay dahan-daang hamihip sa lilim ng campus, na nagdadala ng kaluskos ng mga dahon. Si Ye Fan at Du Yuner ay sabay na lumabas ng gusali ng pagtuturo. Maluwag na inilagay ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, hinahangaan ang berdeng kapaligiran ng paaralan, habang si Du Yuner ay medyo nahihiya, may bitbit na maliit na puting bag sa magkabilang kamay at naglalakad na nakayuko. Paminsan-minsan, dalawang guro ang dumaan, at kapag nakita nila ang eksenang ito, binati nila si Du Yuner ng nakangiti, at tinanong kung boyfriend niya si Ye Fan. Si Du Yuner ay natural na nagmamadaling umiling para magpaliwanag, ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang ulo ay unti-unting bumababa. Pero nakakahiyang tumahimik palagi. Naisip ito ni Du Yuner at nagtanong, by the way, Brother Ye Fan, hindi mo pa sinasabi, saan ka nagtatrabaho? Oh, di ba sabi mo last time, nasa Splendid Group ako, sabi ni Ye Fan. Nagulat na sabi ni Du Yuner, Jinx Yu Group. Malaking kumpanya iyon, Ye Fan, napakaganda mo. Alam kong magagawa mo ito. Sa totoo lang, gumagawa lang ito ng iba't ibang bagay at walang ginawa, sabi ni Ye Fan. Nakinig si Du Yuner at nag-alinlangan sandali, kung gayon. Ang hipag na iyon ay mula rin sa Jinx Yu Group. Naisip ni Ye Fan na miyembro din ng grupo ang presidente, kaya tumanggo siya at sinabing, oo. Oh, tumanggo si Du Yuner nang may pag-unawa at hindi na nagtanong pa. Pagdating sa labas ng gate ng paaralan, tumawag si Du Yuner ng taxi gamit ang car hailing software. Hihilingin na sana niya sa driver na ihatid sila sa venue ng party, ngunit hamarang si Ye Fan. Teka, Yuner, isusuot mo ba itong damit? Tanong ni Ye Fan. Natigilan sandali si Du Yuner, tumingin sa kanyang puting kamisete at maong, tumanggo at sinabing, oo, hindi mo ba ito magagawa? Napabuntong hininga si Ye Fan, tila inosente talaga ang babaeng ito, at hindi niya alam kung ano ang okasyon. Pumasok ka ng ganito, inakala ng mga tao na ikaw ay isang reporter na nagpunta sa pakikipanayam, hindi sinabi ni Song Xinghe, ang babae ay kailangang magsuot ng panggabing damit ngayong gabi, umiling si Ye Fan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Babalik ako sa dormitoryo para magpalit ng suit. Ngunit tila wala akong anumang formal na panggabing damit. Nakatira si Du Yuner sa dormitoryo ng mga kawani ng paaralan. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, kinuha ang kanyang mobile phone, at naghanap ng ilang impormasyon tungkol sa mga sikat na tindahan ng fashion brand ng Huahai. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mga mata at sinabi sa driver ng taxi sa harap, Guro, dalhin mo kami sa hilagang intersection ng Xinguang Street. Chapter 0189 Nagkamali ba? 0189. Okay, binata, gagawa ka ba ng damit para sa iyong kasintahan? Haha. Medyo pamilyar ang taxi driver sa business district ng Huahai. Nagmamadaling sinabi ni Du Yuner, Brother Ye Fan, mukhang may malalaking brand doon. Bibili ba tayo ng damit? You have to have a evening dress, right? Hindi mo ako tinignan. Para samahan ka sa party, nakasuit and tie ka ngayon. Di ba? Bagamat ang kasuotan na ito ay hindi maihahambing sa Armani ni Song Xinghe, ito ay hindi bababa sa formal. Sinabi ni Ye Fan, ang mga damit ay talagang ang mga worksuit na binili ni Su Qingzhou para sa kanya, ngunit sapat na ang mga ito. Kinabahan si Du Yuner noon, ngunit ngayon niya lang napagtanto na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ye Fan na nakasuot ng ganoon kapormal. Medyo matamis ang puso ng dalaga, na nagpapakitang nagmamalasakit si Ye Fan sa mga aktibidad kasama niya, ngunit kapag naisip niya may asawa na at manliligaw na ang lalaki, mayroon na naman siyang masalimuot na mood.
Sige, may kikinig ako kay Kuya Yefan, nahihiyang ngumiti ang dalaga. Tumawa si Yefan. Yuner, hindi ka ba nakinig sa sinabi ni Master kanina, he treats you as my girlfriend, hindi ka ba tumututol? Ipinaliwanag ng driver, Master. Mali ang pagkakaintindi mo, wala tayo sa ganoong uri ng relasyon. Tumawa ang taxi driver, nahihiya ang batang babae. Naramdaman din ni Yefan na masyadong nakakatawa ang reaksyon ni Duyuner, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mabangong balikat ng babae, at sinabing, Master, ang aking kasintahan ay palaging nahihiya, napatawa kita. Naramdaman niyang hinawakan ang kanyang mga balikat at nakasandal ang kanyang katawan sa lalaki, biglang nanginig ang maselang katawan ni Duyuner, at naramdaman niya ang pag-iyak. Nakaramdam siya ng pang-aapi, ngunit hindi maipaliwanag na masaya siya. Binigyan ng batang babae ang lalaki ng isang mapanlinlang na sulyap, Brother Yefan. Natuto ka ng masama. Hindi ka ba natatakot na magselos ang iyong hipag? Buti naman magselos ang hipag mo, pero natatakot ako na hindi niya ito kakainin. Kinindatan siya ni Yefan. Nagpout si Duyuner, tila sa puso ng isang lalaki, siya ay isang nakababatang kapatid na babae, kung hindi ay hindi magbibiro si Yefan. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang dalawa sa Xinguang Street. Kung titignan pa lang ang napakaraming mamahaling sasakyan sa maliit na paradahan, mararamdaman mo na talagang hindi mababa ang konsumo dito. Sa pagtingin sa mga bintana ng tindahan ng ilang mga tindahan, si Duyuner ay lalong naguguluhan. Brother Yefan, wala akong gaanong pera sa aking card, bakit hindi ako magrenta ng ordinaryong damit sa ibang lugar? Ito ay mga internasyonal na sikat na tatak, at sila ay masyadong mahal, bulong ni Duyuner. Sinabi ni Yefan, ito ang unang pagkakataon na dumalo ka sa party, kaya dapat kang mag-iwan ng magandang alaala. Bukod pa rito, tinanggihan mo ang malaking pera ni Song Xinghe, ngunit sumama ka sa akin. Hindi kita masyadong matrato. Wala akong pakialam dito, seryosong sabi ni Duyuner. Tumango si Yefan, pero wala akong pakialam, napakaganda ng kapatid kong si Yuna. Sobrang guilty ako na may kukumpara ako sa ibang babae dahil sa pananamit niya. Namula ang mukha ni Duyuner, at nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, ako. Hindi ako maganda, Yefan, nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Sinabi niya iyon, ngunit naramdaman ni Duyuner na parang kumain siya ng pulot sa kanyang puso. Pagdating niya sa isang tindahan na tinatawag na Alexander McQueen, huminto si Yefan at tumayo sa harap ng bintana, nakatingin sa panggabing damit sa gitna, at ngumisi. Yuner, ano sa tingin mo ang damit na ito? Kinabahan si Duyuner. Nang marinig ang mga salita ni Yefan, nilainggan niya ang kanyang ulo upang tumingin, at nagningning ang kanyang mga mata. Ito ay isang off-the-shoulder evening dress na may puti at pula bilang pangunahing tono, velvet, chiffon at iba pang tela, at pinalamutian ng maraming diamante. Sa mga tuntunin ng mga detalye, ang taga-disenyo ay gumagamit ng mga floral na linya at mga hollowed out na embossed na layer upang lumikha ng isang low-key na marangyang kapaligiran. Ang isang manipis na itim na sinturon sa paligid ng baywang ay nagha-highlight sa hourglass silhouette ng palda at binabalangkas ang babaeng figure sa isang three-dimensional na paraan. Napakaganda, ang damit na ito ay parang buhay, nagpakita si Duyuner ng pagnanasa at inggit. Pero may bakas din ng panghihinayang ang dalaga, dahil alam niyang hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng isang kawawang katulad niya na magsuot ng ganoong damit, dahil 3.6 million ang presyo ng damit na ito. Sa presyong ito, halos makakabili ka ng supercar, at ito ay damit lamang. Okay, gusto namin ito kung gusto mo, ngumiti si Yefan at tumango. Natigilan si Duyuner, hindi alam ang ibig sabihin ng lalaki, iniisip kung naghahalusinate ba siya. Hindi masyadong nagsalita si Yefan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Pagkatapos niyang magpalit ng mobile phone, pinalitan na niya ang package sa Global Pass, para makatawag na siya sa ibang bansa ngayon. Hindi nagtagal ay nakarating na ang telepono ni Yefan. Ang dayuhan sa telepono ay isang lalaking Pranses, nagsasalita ng Pranses na may matinding pananabik. Kinausap din ni Yefan ang dayuhan sa matatas na Pranses, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Natarante si Duyuner, Brother Yefan, sino ang tinatawag mo? French ba iyon? Ito ay French, kasama ang isang matandang kaibigang Pranses, sabi ni Yefan. Hindi ko pa alam, kapatid na Yefan, maaari ka talagang magsalita ng Pranses, at nagsalita ka ng Fusang noong nakaraan. Sa napakaraming wikang banyaga, hindi ka takataka na maaari kang sumali sa Splendid Group. Bulalas ni Duyuner, ngunit pagkatapos ay nagtaka siya, ang kaibigan bang Pranses na iyon ay mula sa tindahang ito. Sinabi ni Yefan, oo, ito ang may-ari ng tindahang ito. Binati ko na siya. Kilala mo pa ba ang boss nila? Naramdaman ni Duyuner na ang panganay na kapatid ng kanyang childhood sweetheart ay lalong nagiging hindi maisip. Ngumiti si Yefan, huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito, pumasok pa rin tayo. Sa sinabi nito, hinawakan ni Yefan ang maliit na kamay ng babae at naglakad papunta sa tindahan.
High cold silver gray tones, maliwanag na puting marmol na mga tile sa sahig, magagandang hanger at napakaliit na damit, ngunit ang bawat isa ay puno ng katapatan at panlasa. Lumapit ang isang magandang shopping guide mula sa tindahan at mabilis na sinulyapan ang mga damit nilang dalawa, lalo na pagkatapos titigan sandali ang bag ni Duyuner na may iba't ibang brand, nagpakita siya ng isang mahinang ngiti, Mr. Miss, ano po ang kailangan nyo? Di ba? Itinuro ni Yefan ang panggabing damit na nakadisplay sa bintana, ilabas mo ang damit na iyan, gusto namin. Natigilan saglit ang shopping guide, at saka ngumiti, Sir, huwag mo kaming biro, exhibit ito, at ito lang ang nag-iisa sa mundo. Alam ko, pumunta ka lang at ilabas mo, sinabi ko na sa boss mo. Nag-hello si Pino, dapat malaman ng mga leader mo, sabi ni Yefan. Pino, ang boss namin. Paumanhin, nagkamali ka ba, ang store manager namin ay pinangalan ng Joe, at ang general manager ng Huaxia District ay pinangalan ng Wang, at lahat sila ay mula sa China. Napakamot ng ulo si Yefan, hindi mo alam, dahil boss mo iyon sa France. Gustong pag-alitan ng shopping guide ang mga tao, sa pag-aakalang ikaw lang ang nakakakilala sa mga high-level executive ng French headquarters. Kung ganoon ang kaso, ito ay ang VIP, at dapat ay naabisuhan na sila ng appointment noon pa man. Ngunit natatakot siyang pukawin ang mga tunay na lokal na maniniil na pumunta rito at magpanggap na mahina, kaya pinilit niyang ngumiti, maghintay sandali, gusto kong tanungin ang aming tagapamahala ng tindahan. Kabanata 0190 Ano ang gagawin ngayon? Pagkatapos ng 0190. Tapos magsalita si shopping guide, naglakad siya papunta sa inner room. Maya-maya, lumabas ang isang babaeng nasa 30s na naka-estilo, nakasuot ng silver frame glass, at mukhang mayabang. Nang makita sina Yefan at Duyuner, kumunat ang noo ng babae, pagkatapos ay ngumiti, ano ang apelyido mo, sir? Ye ang apelyido ko. Mr. Ye, balak mo ba talagang bilhin ang exhibit na iyon? Tanong ng store manager. Umiling si Yefan, sabi ko, narito ako para kunin, hindi para bilhin, lalo pa manghiram, nandito ako para kunin, sabi ko sa matandang Pino. Patuloy nang umiti ang manager ng tindahan, pasensya na, hindi ko alam kung sino ang matandang Pino na sinasabi mo. Nakaramdam ng hirap si Yefan, hindi mo talaga alam. Niloloko mo ba ako? Ikaw Alexander McQueen ay hindi kabilang sa Kering Group. Brand. Ang iyong founder, di ba François Pinault? Ang manager ng tindahan at ang shopping guide sa likod niya ay natigilan saglit, at habang iniisip nila iyon, mas iniisip nilang baliw ang lalaking ito. Sino si François Pinault? Ang nangungunang tatlong higanti sa industriya ng luxury goods sa mundo, ang pinakamalaking shareholder ng Christie's Auction House, at ang controller ng malaking bilang ng mga luxury brand gaya ng Gucci. Paano makikilala ng isang world-class na bilyonaryo, isang autoridad sa industriya ng fashion, ang isang ordinaryong binata na Chino? Tanging si Duyuner lamang ang hindi nakakaalam kung sino ang kanilang pinag-uusapan, ngunit labis siyang kinakabahan, natatakot na si Yefan ay malagay sa gulo. Mr. Ye, we are open for business. Kung nandito ka para manggulo, umalis ka kaagad, o tatawagan namin ang security. Seryosong sabi ng store manager. Natarante si Yefan, ano ang ugali mo? Kilala ko talaga si Pino, at kakatawag ko lang. Hindi mo pa yata natatanggap ang tawag, bakit hindi kita tawagan sa harap mo? Ngumisi ang manager ng tindahan. Ang sabi, madalas naming nakikita ang iyong uri ng panlilinlang, hindi ba't nakahanap ka na lamang ng isang dayuhan, nagpapanggap na isang taga-punong himpilan ng Pransya, at pagkatapos ay kumakanta ng dobleng tambo. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa mga kalokohang ito? Talaga o hindi, may mga sinungaling. Napalingon si Yefan para marinig ito. Lalong naramdaman ng manager ng tindahan na ito ay hindi makatwiran, paumanhin, ang aming exhibit ay hindi ibinebenta, mangyaring umalis. May sasabihin sana si Yefan, ngunit hinayla siya ni Duyuner at sinabing, Brother Yefan, kalimutan mo na, hindi ako nangangahas na magsuot ng ganoon kamahal na damit, pumunta tayo sa ibang bahay at pumili ng isa ng random, matutuwa ako kung sasama ka sa akin. Masaya. Sa totoo lang, hindi naniwala ang dalaga. Para sa isang bagay na higit sa 3 milyon, naisip niya na malamang na nagkamali si Yefan. Tiningnan ni Yefan ang oras, hindi ito maaaring i-drag, kaya bumantong hininga siya at lumabas kasama si Duyuner. Nang makitang masunerang lumabas ang dalawa, ang manager ng tindahan at ang shopping guide ay nagpakita ng paghamak. Sa hinaharap, ang ganitong uri ng tao ay mukhang sinungaling, huwag kang lumapit sa akin, makakaapekto ito sa iyong kalooban. Nagturo ng leksyon ang manager ng tindahan. Ang gabay sa pamimili ay nagmamadaling yumuko upang aminin ang kanyang pagkakamali, paumanhin, manager ng tindahan, tiyak na itataboy ko sa susunod. Sa sandaling ito, may tumawag sa landline sa tindahan. Pumunta agad ang shopping guide para kunin ito. Matapos marinig ito, kinakabahan niyang sinabi, ang manager ng tindahan, si Miss Jessie ito. Hinahanap kita. Ano? Dahil ang Alexander McQueen ay mayroon lamang 2 tindahan sa China,
na pinamamahalaan ng punong tanggapan ng Pransya, at si Jessie ang pangkalahatang tagapamahala ng tatak at kabilang sa mga executive ng Kering Group. Sa pangkalahatan, bihira silang makipag-ugnayan ng direkta sa tindahan. Agad na tumahimik ang manager ng tindahan, tumungo upang sagutin ang telepono ng may paggalang, at bumati sa matatas na Pranses, "Hello, Miss Jessie, ano ang problema?" "Mister, nandito na po kayo." Seryosong tanong ni Jessie. "Ye, Mr. Ye." Ang tatanungin na sana ng manager ng tindahan kung sino siya, pero bigla niyang naalala, baka si Yefan na lang ang umalis. Oo, mukhang batang Ginoo. Dapat nasa tindahan siya, hindi ba siya pumasok? Tanong ni Jessie. Nilunok ng manager ng tindahan ang kanyang lalamunan at maingat na sinabi, pumasok na ako, pumasok na ako. Anong ibig mong sabihin pumasok siya? Wala na siya. Oo. Nakuha mo na rin ba ang exhibit na dinisenyo ni MS Bolton? Lumabas siya at nanginginig na nagtanong, no. Bakit nanginginig ang boses mo? Sagutin mo ako, anong nangyari? Naging balisa si Jessie. Nagulat ang manager ng tindahan at kinailangang sabihin ang totoo, sinabi niya na kilala niya ang matandang chairman, ngunit ang mga VIP ng ganoong antas ay kadalasang may mga reserbasyon, kaya naisip ko na siya ay sinungaling, kaya hinayaan ko siyang lumabas. Ano? Ilang beses na tumaas ang boses ni Jessie, at halos mabaliw na hinampas niya ang mesa, baliw ka ba? Sinong nagpahintulot sa iyo na magdesisyon? Ganito mo treatuhin ang mga customer na pumupunta sa pinto mo. Sa panahon ng pagsasanay, saan mo nakalimutan ang iyong natutunan? Ang manager ng tindahan ay malapit nang umiyak, nagmamakaawa, Miss Jessie, pasensya na. Mali talaga ako. Anong silbi ng pagsusorry mo? Pino ang tawag mismo ni Mr. ang nagtanong sa akin na mag-focus doon. Kahit anong gusto ni Mr. Ye, dapat makontento siya. Ikaw. Pinalayas mo talaga siya. Kung aalis ka, kailangan mong lumabas lahat. Hindi na makapaghintay si Jessie na pumunta sa Hootsia at turuan ang empleyado ng harapan. Namula ang mukha ng manager ng tindahan, Miss Jessie, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan mo bang magtanong? Habulin mo at humingi ng tawad kaagad, at lumuhad pa para magbago ang isip ni Mr. Ye. Sigaw ni Jessie. Nang mawala ng telepono ang manager ng tindahan, tumalikod siya at tumakbo palabas ng tindahan, kahit na hindi siya makatakbo ng naka-high heels. Alam din ng shopping guide na may nangyayari, at nagmamadaling tinawag ang iba pang empleyado sa tindahan para lumabas para hanapin si Yefan at ang dalawa. Sa kabutihang palad, sina Yefan at Do Yuner ay nagkakasakit ng ulo kung saan maghahanap ng mga evening gown. Hindi na sila nakalakad ng malayo nang makita nila ang manager ng tindahan at ang shopping guide, kasama ang 3 o 5 empleyado, at lahat sila ay nagmamadaling lumabas, at saka tumakbo papunta sa kanila. Halika, Mr. Ye. Please stay. Please stay. Si Do Yuner ay naguguluhan sandali, habang si Yefan ay malamang na may nahulaan. Ang manager ng tindahan ay tumawa ng higit na pangit kaysa sa pagiyak, yumuko ng kanyang ulo ng papuri, at tumingin kay Yefan, Mr. Huwag mo sana akong sisihin. Tayo. May trabaho lang talaga ako, I don't dare to be careless. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ni Do Yuner ay puno ng pagtataka, at tumingin siya kay Yefan nang hindi makapaniwala. Totoo pala ang sinabi ng lalaki. Hindi naman talaga galit si Yefan. Kung tutuusin, lahat ng uri ng sinungaling ngayon. Normal lang sa kanya na bigla na lang humingi sa kanila ng milyon-milyong bagay. Magandang linawin ito, pagkatapos ay magmadali at ihanda ang damit, malapit na ang oras, nakangiting sabi ni Yefan. Ang manager ng tindahan at ang iba pa ay amnestia, na may pagkamangha at pasasalamat sa kanilang mga mata, at patuloy na nagpasalamat sa kanila. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.